Aral patungkol sa Espiritu Santo. So, tawag dyan, pneumatology, pag-aaral patungkol sa Diyos, Espiritu Santo, yung ikatlong persona sa isang Diyos. No? So, yan po yung tawag dyan ay pneumatology, the study of the Holy Spirit, na kung saan ay pinag-aaralan natin ang patungkol sa tinatawag na Espiritu Santo. No? So dito po ay sinasabi ang salitang pneumatology. Ang salitang pneumatology, ito ay nagmula sa dalawang salitang Grego na ang ibig sabihin ay espiritu at salita o hangin. Pinagsama na ang ibig sabihin ay pag-aaral sa Diyos Espiritu Santo. Kaya pneumatology ay ang pag-aaral sa Diyos Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Trinity sa iisang Diyos. Sinasagot nito ang maraming mahalagang tanong patungkol sa banal na Espiritu Santo. So, sa isa sa mga katanungan na tinatalagay patungkol sa pneumatology, yung katanungan na kailan o paano natin tinanggap ang banal na Espiritu Santo. No? So, una yan ay yan isa sa mga pag-aaralan natin. No? Isa sa pag-aaralan natin patungkol sa tinatawag na pneumatology. Yung pangalawa, yung una ay ang sino ang banal na Espiritu Santo. Yan yung mga katanungan na pinag-aaralan na sinasagot ng pag-aaral patungkol sa pneumatology. No, pneumatology ito ay pag-aaral sa Espiritu Santo, sa Diyos Espiritu Santo. The study of God, the Holy Spirit. No? Sabi nito, una, sino nga ba ang Espiritu Santo? Who is the Holy Spirit? No, maraming mga Kristiyano ang nakatuon lamang sa pagkakilala sa Ama at sa Anak. Ngunit ang pagkakilala sa banal na Espiritu Santo ay kung minsan ay hindi binibigyan ng pansin. Bilang resulta, maraming mga maling akala tungkol sa pagkakilanlan sa banal na Espiritu. So yan po. So bago muna yan, tayo muna po ay manalangin. Humingi muna tayo ng gabay sa Diyos para bigyan po tayo ng pangunawa sa salita po ng Diyos na ating pong pag-aaralan. Panginoon, maraming salamat Lord sa mga oras po nito ng Diyos. Kami po ay dumudulog sa iyo at humingi ng gabay at patnubay. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, ay nandiyan ka, O Diyos, upang kami ay patnubayan at bigyan kami ng kalaman at karunungan patungkol sa mga bagay na spiritual. Samahan niyo po kami, Lord, na maunawaan po namin ang aming mensahe o pag-aaralan patungkol sa pneumatology o patungkol sa pag-aaral sa banal na Espiritu Santo. Kaya purihin ka, Lord, sa mga Espiritu Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan yung pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo na maraming mga Kristiyano ang nakatuon lamang sa pagkakilala sa Ama at sa Anak. Ngunit ang pagkakilala sa banal na Espiritu Santo ay kung minsan ay hindi binibigyan ng pansin. Bilang resulta, maraming mga maling akala tungkol sa pagkakilanlan sa banal na Espiritu Santo. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkakilanlan at kalikasan ng banal na Espiritu Santo? Na ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng isang persona sa nag-iisang Diyos. Tatlong persona sa nag-iisang Diyos. Siya ay kapantay ng Ama at Anak.
Siya ay kapantay ng Ama at ng Anak. Siya ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay na nagmumula sa Ama at sa Anak. Sabi niya, siyang Panginoon na nagbibigay buhay na nagmumula sa Ama at sa Anak. Siya ang na kasama ng Ama at ng Anak. Siya ay kasama ng Ama at ng Anak. At sinasamba at niluwalhati na nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Siya ay Espiritu. Ibig sabihin siya ay hindi material at siya ay banal. Ibig sabihin nakahiwalay at walang kasalanan. Alamin natin ang mga sumusunod patungkol sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay isang persona. Ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay nag-iisip at nakakaalam. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu katulad din ng isang persona na meron siyang pag-iisip at meron siyang kaalaman. Nalalaman niya rin ang lahat ng bagay patungkol sa pagka-Diyos at patungkol sa lahat ng bagay. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 hanggang 12, ang sabi ng Biblia ay ganito, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng salibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya pangalawa, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay nagdadalamhati kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Kapag tayo ay lumilihis at hindi na tayo naglilingkod sa Panginoon, siya ay dumadalamhati. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 30-32, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So yan yung nararamdaman ng banal na Espiritu kapag tayo ay nagkakaroon ng galit sa ating kapwa, kapag tayo ay gumagawa ng masama, kapag tayo ay naglalait sa ating kapwa, ang banal na Espiritu, siya ay nagdadalamhati. Nasasaktan dahil ayaw ng banal na Espiritu na tayo ay gumawa ng kasalanan. Gusto ng banal na Espiritu, tayo'y maging banal katulad ng Diyos. Tayo'y maging banal katulad ni Kristo. Ang kailangan lang natin ang sumampalataya kay Kristo. Sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa atin. So kaya tayo nagiging banal at nagiging matuwid kapag tayo ay na kay Kristo. Sapagkat si Kristo ay banal. Sapagkat sabi ng Biblia, kung ano ang puno, ang siya rin ang bunga. So ang puno natin ay si Kristo, siya ay banal. Ibig sabihin, tayo rin ay nagiging banal dahil kay Kristo. Pero kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, gumagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, ang banal na Espiritu Santo ay hindi siya nalulugod sa ginagawa natin, kundi siya ay nasasaktan, nagdadalamhati. So, ganun ang banal na Espiritu. Meron siyang persona, meron siyang sariling pakiramdam.
Pangatlo, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay namamagitan para sa atin patungo sa Diyos Ama. Namamagitan ang banal na Espiritu sa atin. Ano ang kanyang pamamagitan sa atin patungo sa Ama? Ito ang sinasabi sa Romans chapter 8, verse 26 hanggang 30. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang dumadaing para sa atin sa paraan na sa di natin kayang sumbatin. Hindi natin kayang sambitin. Ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sabagat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila'y mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sabagat sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So dito ay pinakikita na ang banal na Espiritu ay siya yung namamagitan sa atin. Tinutulungan niya tayo kung paano tayo dumulog sa Diyos. Tinutulungan niya tayo kung paano tayo humingi sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, sa banal na kasulatan, hindi tayo marunong manalangin. Ngunit ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin, gumagabay sa atin para makapagsalita tayo na naayon sa Diyos. Kaya pang-apat, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay gumagawa ng mga pagpapasya ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang kalooban, siya ay kumikilos sa atin. Siya ay gumagabay sa atin. At patuloy siyang gumagawa para sa atin. Para tayo ay maging matuwid sa Panginoon. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang 11, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Dahil kung magkaroon kayo ng wastong kaalaman, alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala kung anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabing ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't ibang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang nagbibigay nito. Isa lamang ang nagbibigay nito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain inaatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang alin sa atin ay ang iba sa atin ay pinagkalooban ng kakayanan magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kapangyarihan magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahan malaman kung alin kaloob mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban
ng kakayanan magsalita sa iba't ibang wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinapasya. So doon ay mayroon siyang sariling kakayanan, mayroon siyang kapasyahan kung sino ang kanyang pagkakalooban ng kapangyarihan magpagaling, kung sino ang kanyang pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng himala, at sino man ang pinagkalooban mangaral ng mabuting balita. So doon ay may kanya-kanyang kaloob, ngunit isa lamang ang nagbabahagi nito. Walang iba kundi ang Espiritu Santo na nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay isang persona na mayroon siyang sariling kapasyahan at mayroon siyang sariling ginagawa. So, panglima, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay umaliw sa atin at nagbibigay ng payo. Kapag tayo ay nakagagawa na nalulungkot tayo o tayo ay inarimura o nilalait, ang Espiritu Santo ang siyang nagtatanggol sa atin. Pinagtatanggol tayo ng Espiritu Santo. Ang sabi doon sa John 14 verse 15 hanggang 18, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangangulila, babalik ako sa inyo. So dito ay sinasabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ang siyang tagapagtanggol natin, ang siyang umaaliw sa atin kung ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay ginagabayan niya, pinapatnubayan niya. Ang sabi niya sa John 14 verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Siya magtuturo at susuguin siya ng Ama sa pangalan nino, sa pangalan ni Jesus Christ. At siya rin ang magpapaalala sa atin sa lahat ng bagay. Ang sabi doon sa John 15 verse 26 hanggang 27, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatuto siya tungkol sa akin. Magpapatuto rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa simula pa, kasama ko na kayo. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang banal na Espiritu sa iyong tagapagtanggol natin. Siya yung nag-aaliw sa atin. Pang-anim, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay nagtatalaga ng mga tiyak na tao sa mga tiyak na mga gawain. Siya ang nagtatalaga kung sino yung magiging pastor, kung sino yung mangangaral ng mabuting balita. Ang sabi doon sa John, sa Gawa chapter 13 verse 2 and 3, ang sabi ng Biblia ay ganito, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain. Inilaan ko sila pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin. Ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad. So, ang Espiritu Santo yung nagtatalaga. Kaya makikita mo mayroong taong mga tapat na naglilingkod kay Kristo, na patuloy na nangangaral ng mabuting balita. Hindi ikinakahiya ipangaral ng mabuting balita dahil ang taong ito ay itinalaga ng Espiritu Santo at ang taong ito ay nakakaunawa sa lahat ng bagay.
na ang Espiritu Santo ni siya ay nagtatalaga sa mga mahalagang gawain. Ano yung mga mahalagang gawain? Katulad ng ginagawa natin. Hindi mabubuo ang church na ito hanggat hindi nagtalaga ang Espiritu Santo ng isang taong pwede niyang pagkakatiwalaan at magiging matapat, magiging matatag sa lahat ng bagay, may pagsubok man o wala. May kasama man siya o wala, siya ay nagpapatuloy sabagat naintindi niya at naunawaan niya na ang kasama niya ay ang Diyos. Kaya dito ay pinakikita na mayroong itinatalaga ang Espiritu Santo. Sa Gawa chapter 20 verse 26 hanggang 28, kaya sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat sapagkat hindi ako nag-aatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Na ang iglesia nito ay walang iba kundi ang tayo. Sabi ng Biblia, hindi nyo ba alam? Kayo ang templo ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Ito ay kanyang pinili ng malagang bagay. Binili niya ito ng kanyang dugo. Kaya gamitin natin ang ating katawan na mapaglingkuran ang Diyos. Kaya ang banal na Espiritu ay isang persona. Ang banal na Espiritu ay banal. Katulad ng Diyos. Siya ay banal. Ang katotohanan ng banal na Espiritu ay Diyos ay malinaw na nakikita sa maraming mga sipi o sa mga sipi ng kasulatan. Sa mga Gawa chapter 5 verse 3 hanggang 4, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago pa man ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Sapagat pinatutunayan lamang na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Nagsinungaling ka sa Diyos. Kaya kinumpronta ni Pedro si Ananias kung bakit siya nagsinungaling sa banal na Espiritu. At sinabi sa kanya na siya ay hindi lamang nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Kaya dagdag pa, ang banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga katangian sa Diyos. Mga katangian ng Diyos. Siya ay nasa lahat ng dako. Yun ang katangian ng Espiritu Santo. Siya ay nasa lahat ng dako. Na siyang katangian ng Diyos Ama. At sabi doon sa awit 139 verse 7 to 8, saan ako magpunta kung ako'y makatakas sa iyo? Sabi niya, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa iyong banal, sa iyong bang Espiritu? Ako ba'y makakaiwas kung langit ang pupuntahan ko? Tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humilay man ako, ikaw din ay kasama. Ang banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos sapagat alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Sapagat ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, ngunit ito'y inihag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos.
sapagkat walang nakakalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ay katulad ng Diyos, na ang Diyos ay nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ganon din ang Espiritu Santo, nalalaman niya rin ang lahat ng bagay hanggang sa pinakamalalim na panukala ng Diyos o kaisipan ng Diyos. Kaya ang banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos sapagkat siya ay walang hanggan. Siya ay walang hanggan noon, ngayon, at magpakailanman. Nandun na ang banal na Espiritu. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 9 verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan walang hanggang Espiritu. Inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumini sa ating puso't isipan sa mga gawain walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya ang banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo ay gumagawa ng mga bagay na ang Diyos lamang ang makakagawa tulad ng paglikha. Tulad ng paglikha na sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ay gumagawa ng mga bagay na ang Diyos lamang ang makagagawa, tulad ng pagpapahayag ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Kaya doon pinakikita ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu Santo ay Diyos katulad ng Ama at ng Anak. Gaya na nakikita sa dakilang utos, sinabi ni Jesus na ang mga manampalataya ay dapat bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. Lahat ng tatlong persona, Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Magkakapantay ang mga ito. May isang pangalan. Magkakapantay ang tatlong ito sa iisang pangalan. Na ang pangalan ay Jesucristo. Kaya malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo ay katulad ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay aktibo. Aktibo siya sa atin. Sa iyong ibinigay ng Diyos para gabayan tayo, patnubayan tayo. Nasabi doon, ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang manampalataya ay mahalaga. Siya ay permanenteng nananatili sa mga manampalataya at tinatakal sila hanggang sa araw ng pagtubos. Kaya napakahalaga ito. Pinakatatak natin ang Espiritu Santo. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Ganun ay sinasabi ng Biblia, ang Espiritu Santo ay aktibo sa buhay natin. Siya yung nagiging tatak natin
para pagdating ng rapture, pagdating ng pagbabalik ni Kristo, makakasama ka sa kanyang kaharian. Katulad ng magnet. Ang magnet ay kinukuha lamang yung dumidikit sa kanya. Ang hindi dumidikit sa kanya, hindi niya kasama. Ang banal na Espiritu, ito yung bilang tatak ng pagkahirang ng bawat isa sa atin. Yan ang gawain ng Espiritu Santo. Natatakan niya tayo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang panahon. Kaya kapag wala kang Espiritu Santo sa buhay mo, hindi ka makakasama sa rapture. Maiiwan ka. Kaya masasabi sinasabing Jesus Christ, may dalawang gumagawa, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Bakit? Sapagat wala sa kanya ang Espiritu Santo. Ang makakasama lamang sa rapture o sa pagbabalik ni Kristo, na sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay marami silid. Kung di kayo ako'y paruroon at ipaghahanda ko kayo na matitirhan. Kapag di ipaghahanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Kaya ang makakasama ni Jesus Christ sa kanyang kaharian, yung mga may tatak ng Espiritu Santo. Kaya ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang manampalataya ay mahalaga. Siya ay tumutulong sa mga manampalataya sa pananalangin. Ang sabi niya sa Judas chapter 1 verse 20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal na panampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya, pinakikita ng banal na kasalatan na ang Espiritu Santo ay tinutulungan niya tayo. Ginagabayan na tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo nito ay nananahan sa atin mula nung tayo sumampalataya kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng ating buhay. Sa Romans chapter 8, verse 26-27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kainahan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraan din natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ang namamagitan ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin dito yung presensya ng Diyos, ang presensya ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya o sa buhay natin bilang mananampalataya kay Kristo. Ang presensya ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya ay malaga. Siya ay nagbibigay buhay at nagbabago sa buhay ng mga mananampalataya. Binabago tayo. Kaya sabi doon sa John chapter 3 verse 7, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag-aari ng Diyos. Paano may panganak pang muli ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa karya ng Diyos. Ang tao pinanganak ayon sa laman ay laman, at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli.
So doon ay malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo, siya yung nagbabago ng ating buhay. Ang Espiritu nating patay dahil sa kasalanan, binago ito ng Diyos para maging kumpleto ang ating pagkatao. Na magkaroon na tayo, ang kumpletong pagkatao natin ay magkaroon tayo ng body, soul, and spirit. Na hindi lamang tayo nagugutom sa pagkain dito sa mundong ito, ay dapat din tayo magutom sa pagkain espiritual, sabagat ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pagkain naman ng ating body and soul ay ang pagkain dito sa mundo. Kaya habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nabubusog ang ating espiritu. Ngunit ang ating namang body and soul ay nagugutom. Saan? Sa pagkain dito sa mundo. Kaya pagkatapos nating makinig ng salita ng Diyos, naalala natin ang pagkain ng ating body and soul. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabagat ang tao, kapag buhay ng kanyang espiritu, dalawa na ang nagugutom sa kanya. Nagugutom na ang kanyang kaluluwa sa pagkain dito sa mundo, at nagugutom na rin ang kanyang espiritu sa salita ng Diyos. Kaya umati siya sa mga gawain ng Diyos. Siya ay nakikinig sa salita ng Diyos dahil ang kalakasan ng kanyang espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa Titus chapter 3 verse 5 hanggang 7, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig, at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masagana ang ipinagaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandang loob, at tayo'y magiging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. So dyan ay makikita natin yung presensya ng banal na Espiritu na binabago niya ang ating buhay. Na nagkakaroon tayo ng tapat na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Last, ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng isang manampalataya ay malaga. Siya ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala sila sa ating Panginoon. Ang resulta ay ang mga manampalataya ay nag-uumapaw sa pag-asa. Nag-uumapaw na sapat na, kumbaga kontento na tayo kung ano ang nasa atin. Masaya na tayo kung mayroon tayong makakain. Masaya na rin tayo kung kaos tayo sa mundong ito. Sabagat alam natin, hindi ito ang tunay nating bayan. Ang tunay nating bayan ay ang kabilang buhay. Sabi sa banal na kasulatan na sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka dito sa mundong ito. Pero ang totoo, ikaw ay mayaman. Dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Dahil ang totoong kayamanan natin na wala rito sa mundo. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi sa banal na kasulatan, ang kayamanan hinihanda ng Diyos sa inyo, ang kayamanan doon sa langit. So sa langit, ang kayamanan na hinihanda sa atin ng Diyos. Kailan natin makakamtan yun? Pagkatapos nating pumanaw sa mundong ito. Matatapos tayong lahat sa mundong ito. May kanya-kanya lang tayong panahon. At bagong mangyari yun, dapat mag-impo ka ng kayamanan doon sa langit. Sa anong paraan? Ang paglilingkod natin sa Diyos. Sabi ng Roma, sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa patipon-tipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Bugos, magpalakasan kayo sa isa't isa. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, sapagkat alam ninyong hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. Kaya makikita natin dito na ang banal na Espiritu ay nagpuproseso para maging banal ang mga mananampalataya. Sa 1 Peter
chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Ama ayon sa kanyang kaalaman. Sa simula pa ay pinabanal na ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapalang kapayapaan. Kaya dito, ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pneumatology ay itinuturo kung sino ang Espiritu Santo, kung ano ang kanyang presensya sa buhay natin, kung ano ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Kaya matapang tayong harapin ang lahat ng bagay dahil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumasa atin. Kaya nawa, meron tayo naiintindihan, meron tayo naunawaan patungkol sa pneumatology. Ang pneumatology, ito ay pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo. Kaya ang pag-aaral sa pneumatology ay napakalaking pakinabang sa mga Kristiyano. Sa mga pahina ng banal na kasulatan, naharap tayo sa ikatlong persona ng Trinidad, na ang Diyos mismo ay Espiritu. At nakikita natin ang kanyang napaka-personal at matalik na ministeryo sa atin. Sa pamamagitan niya, nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sabagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso ng Espiritu Santo na nagbigay sa atin. Ang pangunawa sa ministeryo ng Banal na Espiritu ay ang paghahanap ng kagalakan sa kanyang tungkulin bilang ating manghalib. Kaya malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pag-aaral sa pneumatology o pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo. Nawa ay napagpala po tayo ng Diyos sa hapong ito at ang mga salita ng Panginoon ay sumaatin. At patuloy na maramdaman po natin ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin habang po tayo narito sa mundo ito. Yan, at sa oras po ito ay tayo lahat ay tumayo at sa atin pong okay, announcement po. Bago tayo magtapos, announcement. Sa December 28 ay meron po tayo tinatawag na pamilya sa Christmas party. Doon po natin gaganapin ito sa Happy Land. Alas 10 po ng umaga. Huwag po tayo mawala. Meron po tayo i-change gift. 100 pataas. Sa araw na yun. At bukas, meron din kayo Bible study kay Chairman sa kanya pong office. Nagsisimula ang ating Bible study doon mula bukas, Lunes ng gabi, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. So, isang oras lang po ang ating po Bible study. So, tayo po imawag sa Panginoon. Sa aking puso,
Diyos po na sinabi niyo po sa araw. Marami po ang mga bata na nasa harapan po namin. Kaya po sila sa lahat ng sama at pagkabalan po sila. Maraming salamat po sa pangalan ko sa Panginoon namin. So, paano kung